Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat At walang pag-iimbot kailan pa man. para sa bayan. Susundin ko ang batas na Pinaiiral, hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Iapalay ko ang aking buhay ng buong katapatan. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang Mag-iimbot kailan pa man. para sa bayan. Susundin ko ang batas na
Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-26 sa buwan ng Marso, taong kasalukuyan. Huling Martes sa buwan ng Marso. Ngayon po ay Martes Santo. Ngayon po ay ang bawat isa sa atin ay ngayon ay ginugunita natin ang mahal na araw, no? Paano tayo minahal ni Lord, paano tayo inaalagaan, higit sa lahat ang pagliligtas niya sa atin sa ating mga kasalanan. Isang oras niyo po kaming makakasama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the Action Man, the author, DDDO and PD Police Colonel Ben Liner Capili, at siyempre ang ating District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, at ang District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. So this time, atin muna pong bubuksan nating palatuntunan mula po sa ating Bless Our Cups. Yes, isang mapagpalang Tuesday noon sa ating lahat. Ito nga po ay Martes Santo, na itong week na ito, nagninilay-nilay ang marami at lahat tayo ay inaalala yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung pinagdaanan niyang sufferings, yung kanyang pagkamatay sa krus, and of course, hindi natin kakalimutan yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. No, napakaganda at nakaka-encourage na isipin na tayo ay nananalangin, nananampalataya at umaasa sa isang Diyos na hindi patay kundi buhay. Death could not keep him in the grave. And si Jesus Christ, pinakita niya talaga na siya ay hindi isang ordinaryong tao kundi siya ay Diyos. Siya ay nagwagi sa kapangyarihan ng kamatayan. Well, ang Bible verse po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Romans chapter 5 verse 8. Okay? Romans chapter 5 verse 8. Sabi ng salita ng Diyos, "But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." I like that line na sabi niya, while we were yet sinners, Christ died for us. Makikita natin na ang pag-ibig ng Panginoon dito ay hindi katulad ng pag-ibig na meron ng marami. They will love you because they get something from you. They will love you because they feel like loving you. They will love you because you make them feel good and you're lovable. Meron ngang isang lalaki na nagpahiwatig ng kanyang pag-ibig sa kanyang iniirog. Sabi niya, "Mahal kita. Pwede ba kitang ligawan?" Sabi ng babae sa kanya, "Tatapating kita. You have a face, no, that only a mother could love." Ibig sabihin, hindi kayang mahalin ng babae yung lalaki kasi hindi pogi, Well, yung pogi naman is in the eyes of the beholder. Pero sa case nila, because hindi niya type, hindi attractive sa kanya, then hindi niya kayang mahalin. Pero shift tayo, tignan natin yung pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, nung tayo ay nasa ating kasalanan, that is unlovely, that is unattractive sa mata ng isang banal at perpektong Diyos. Hindi yun kaaya-aya sa harap ng Diyos, pero sabi sa Biblia, kahit nung tayo'y nasa ating mga kasalanan, minahal niya tayo at pinutunayan niya ang kanyang pag-ibig by sending His only begotten Son, Jesus Christ, and Jesus Christ willing to die on the cross so that man may be given salvation.
ang tao ay maliligtas sa paglagay niya ng kanyang pananampalataya sa finished work of Christ on the cross of Calvary. So yan ang pag-ibig ng Diyos, ano? As we go through this Holy Week, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you for loving us with an everlasting, unconditional love na hindi magbabago. Kapatid, kaibigan, ano? Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos, no? Patuloyin mo si Kristo Jesus sa iyong buhay at gawin siyang Diyos at tagapagligtas. Ang pangako ng Bible, whoever believes in Him ay hindi mapapahamak, will not perish, but have everlasting life. Maliligtas ka dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Manalangin tayo. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat at ngayong umaga makakapagsimula kami by considering a verse from the Bible, and it tells us about your unconditional love. Thank you for loving us despite of us being unlovable before your sight, you being the Holy God. Lord God, pagpalain mo ang programa ngayong tanghaling ito. May this be a source of encouragement para sa aming mga kapulisan. May you bless continually the PNP, NPD, EPD under the leadership of our brave and dedicated leaders. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po. Talagang serving the Lord, nothing is impossible. You see how dedicated our Bless Our Cups pastor, no? Si Pastor Caris Fidel. Maraming salamat po. Although you are on your way, nasa travel po siya for a mission, still, no? Nakasama pa rin po natin. God bless you always, Pastor Caris Fidel. Okay, tulad po ng ating nabanggit, partner, alam mo, ang dami nating nais batiin ngayon. Talaga namang ang dami pong na-promote. But then again, sabi nga natin sa lahat po ng mga ipinagdiriwang natin sa ating buhay, ito po ay minsan lamang palagi, minsan lamang. Ito po ang ating mahal na araw, panahon ng pagtitika, no? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung paano tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. So, but meanwhile, bago po natin ihatid ang ating mga balita at ang ating mga pagbati, nais ko muna, sabi nga, baka daw magkamali na naman ako, may sumipa na sa akin dito. Kasama ko po, syempre, with my other partners, Police Captain Julius Criste and Police Captain Ami Chu, PIO ng NPD. Kasama ko po ang aking co-anchor ngayon, PIO ng Eastern Police District, Police Major Darius Agmaliw. Magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali po, Ma'am Flory. Babati na lang po ako, Ma'am, no? Sisimulan ko na po sa ating Chief PNP. Walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda Jr. Sir, sa ating Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. Sir, ating District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Wilson Asueta, ating Command Group, Police Colonel Oscar Lasildo, ating DDDA, Police Colonel Leonard Luna, ang ating DDDO, at ating CDDS, Police Colonel Jonathan Calixtro. Ma'am, binababating ko na rin po ang District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Resalito Capas, at ang ating DDDO, Police Colonel Benliner Capili. Ganon din po yung mga lahat po ng kapulisan ng Eastern Police District at Northern Police District. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, syempre binabati natin, maaari nyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Sa YouTube po. At sa inyong talapitan sa radyo, 1242 kHz DWBL. At syempre sa dami ng ating babatiin on their well-deserved promotion. At sa mga mga kapulisan din natin na patuloy po na taus-puso at with sincerity and dedication to their service naglilingkod sa ating bayan
Batiin muna natin. Ito ay bahagi ng ating LBKM family. Congratulations kay Police Captain Michael Marcos Maze, kay Police Staff Sergeant Robin Barameda, kay Police Corporal Roy Jerome Reyes. Siyempre si PSSD Fugan, kay Police Corporal Rolly Meriales, no? At kay Ma'am Kat Kapili. Mamaya po may special may greetings tayo bago natin ihatid ang mga balita. May we flash yung ilang picture. Okay, talaga naman. Okay, binabati po natin ang mga PTC4 Secretariat, Police Captain Magango, PEMS Crisol, kay PMSD Pacau, PSSD Abaya, PSSD Miral, PSSD Brian, Police Corporal Priolo, Police Corporal Dakkel, Police Corporal Ditan. And congratulations, no? Kay Police Lieutenant na to no? Degosena, on your well-deserved promotion. Congratulations, Police Lieutenant Edward. Ayun. Mga ba yun? Degosena. Police Lieutenant Edward Degosena. At congratulations sa lahat mga tiga PTC4 Secretariat. Alam mo, napaka-accommodating nila, no? Napaka-bait nila. Although sabi nga mga ilang opisina rin ay accommodating, pero iba talaga yung yung very warm, no? Sila mag-entertain ng mga kababaihan. Yan yung sinasabi nating mga kapulisan natin, no, na nagsisilbi. And to all these ang tawag dito, partner, nakakabulol, no? Hindi kasi ang dami po talaga, no? Parang lahat nag-down. So, syempre sa aking best friend, kay Police Lieutenant Priscilla Anog ng OSS, Police Edward Degosena ng PTC4, Police Staff Sergeant Jack Forbes, Police Staff Sergeant Von Volter Terenal, Police Master Sergeant King Contreras. Mga inaanak ko, partner, congratulations sa inyo. At ang ating paring awardee ng OLENS, Police Chief, Fire Chief Superintendent Alma Abakain. Congratulations, ma'am, on your well-deserved award, no? Talagang deserve niya, partner. At syempre, di ko makakalimutan ang aking ang butihing R3 ng PRO4 A Calabar Zone, kay Police Colonel Lieutenant Verna Kabuhat. Maganda tanghali po, ma'am. So this time, we have 15 minutes after 12 o'clock. Sana mag-text sa akin yung staff ni DDDO, no? Nawala yung aking kodigo. I want to greet every one of them. At ang bumubuo po ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan family. Thank you very much. Siyempre, no? Kay Sir June Bigkas at sa kanyang wife pa rin, partner, no? Napakaganda ng kanilang resort. At kay Dr. Dentist natin, Dr. Chris, tama ba? Correct mo na lang ako, nagkakawalaan, partner, yung aking kodigo. Ang programang ito endog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. Ang GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Musagana Homes, Giginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capuz. And thank you kay Congressman Sunny Lagun of Ako Bisaya Party List. Congratulations din and thank you kay Sir Ahmad Amar mula po sa Foreign National Peacekeepers Partner. So this time, atin pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District.
Deborah Alfar, Corporal Alfar. Magandang tanghali. So this time, ang balita po ay mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong taon, isang makasaysayang okasyon ang ipinagdiwang sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng NPD. Ang Northern Police District ay nagsagawa ng kauna-unahang kapihan ng mga kababaihan sa Norte na ginanap noong Marso 21 taong kasalukuyan sa Buena Park, lungsod ng Caloocan. Ang napakahalagang okasyon na ito ay nagdala ng mga kilalang panauhin tulad ni Police Brigadier General Portia B. Manalag, Chief of the Women and Children Protection Center, Attorney K.N.C. Magundayaw, Miss Nadia Montenegro at iba pa. Ang mga partisipante sa okasyon na ito ay binubuo ng mga kababaihan mula sa Kamanava area at DMFB ay nakibahagi sa mga makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng mga karanasan upang isulong ang pagkapantay-pantay ng kasarian at pausayin ang partisipasyon ng mga kababayan sa mga tungkulin sa loob ng pwersa ng pulisya at pati na rin sa komunidad. Nagbahagi naman ng mensahe si General Manalag sa kanyang pagiging hepe ng WCPC, kung saan pinapalakas ang halaga ng pagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan. Ang kanyang makabuluhang kontribusyon ay nagdulot ng inspirasyon sa mga kasali na nagpapalakas ng diwa ng pagkakaisa at determinasyon para sa positibong pagbabago. At kinagabihan sa parehong araw at lugar, ang Northern Police District ay muling nagsagawa ng isang makasaysayang pagdiriwang, ang NPD Women's Night. Ang kaganapang ito ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang hakbang patungo sa pagkilala at pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan sa loob ng pwersa ng pulisya na itinatampok ang kanilang napakahalagang kontribusyon at walang patid na dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad. Ang kauna-unahang NPD Women's Night ay isang masayang pagtitipon na nagpapakita ng profesionalismo, katapangan at katatagan sa kanilang mga tungkulin. Binigyan din ni General Gapas ang kanyang talumpati ang kahalagahan ng pagkilala at pagpapahalaga sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa pagpapatupad ng batas at sa komunidad. Sa pagtatapos ng nasabing okasyon, nagpapasalamat ang lahat ng partisipante kay General Gapas dahil ito ang kauna-unahang kaganapan na nangyari sa NPD, ang kapihan ng mga kababaihan at Women's Night. Para naman sa operational accomplishment, 5 kalalakihan ang arestado sa Caloocan Police sa Barangay 180, Caloocan City. Alinsunod sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP na aggressive and honest law enforcement operation matapos magsagawa ang Caloocan Police ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa lugar kung saan nadatnan nila ang mga suspect na may sinasagawang illegal na aktibidad ng pagsusugal. Nagkaroon ng maikling habulan. Kalaunan ay naresto naman ang mga suspect, nakuha sa kanilang mga barya na ginamit bilang flippers, bet money, na nagkakahalaga ng 560 pesos, balisong at sumpak na may 1 bala. Ang mga nakuwang ebidensya ng baril at bala ibibigay sa NPD Forensic Unit para sa ballistic examination habang ang record verification ay isasagawa sa PNP FEO bago ang inquest proceeding. At yan po ang mga balita mula sa NPD Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Glazelan Esperanza. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glazelan Esperanza. This time, atin naman pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa Bulwagang Pambalitaan ng Eastern Police District mula po kay Patrolwoman Jenny Delor. Kaugnay sa Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program ng ating SILG Benjamin Abalos Jr. sa pangunguna ng Regional Director ng NCRPO at ng mga Regional Command Group, ang kapulisan ng EPD sa pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Asueta, District Director ng EPD, kasama ang mga Chief of Police ng 4 na himpilan ng pulisya at ng DMFB
at iba pa mga opisyal at personnel nito kasama ang mga EPD Advocacy Support Group ay nakiisa sa selebrasyon ng anibersaryo ng nasabing programa. Ang Bida Walk ay may temang hakbang kontra droga, tayo ang bida. Layunin ng nasabing aktibidad na isulong at mas palakasin pa ang laban kontra iligal na droga, hindi lang ng gobyerno, maging ng bawat mamamayan at maihatid sa bayan na ang iligal na droga ay walang lugar dito sa bagong Pilipinas. Ang Eastern Police District ay patuloy sa pagsuporta sa mga programa ng ating pamahalaan tungo sa isang progresibo, payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Sa iba pang mga balita, kaugnay naman sa Women's Month celebration, tinungo ng mga kababaihang pulis ng EPD ang La Mesa Eco Park at nagsagawa ng clean-up drive at plant nurturing. Bago pa man nagsimula ang aktibidad, nakiindak muna ang ating mga huwana ng EPD sa Zumba. Katuwang ang La Mesa Eco Park DENR, nilinis ng ating mga kapulisan ang bawat parte ng La Mesa Eco Park Nursery upang matanggal ang mga natuyong dahon na nakakalat sa daan at mga paligid na mga punlang halaman. Tinanggal din ang mga damo sa paligid nito. Layunin ng aktibidad na ito naiangat ang kahalagahan ng mga kababaihan, lalo na sa larangan ng pag-aalaga sa ating kalikasan at maging huwarang pulis na makakalikasan. Samantala, sa larangan naman ng pagluluto, nagpakitang gilas din ang mga kababaihan ng EPD at isa na dito ang pag-aaral ng pag-bake ng iba't ibang pastries. Layunin ng isinagawang aktibidad na isulong ang kahalagahan ng tungkulin ng ating mga kababaihan sa ating lipunan na kahit paman anong kasarian, lahat tayo'y pantay-pantay, may karapatang pinaglalaban at iisa ang hangarin ang magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan tungo sa kaunlaran. At sa patuloy na pagdiriwang ng Women's Month, nagsagawa din ang Eastern Police District ng 2nd EPD The Significant Woman Seminar na ginanap sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center, Pasig City, na kung saan ito ay nilahukan ng mga kababaihan ng EPD. Ang programa ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Brigadier General Wilson C. Asueta, District Director ng EPD, sa pangangasiwa ng District Community Affairs and Development Division ng EPD na pinamumunuan ni Police Colonel Reynan V. Patang. Katuwang ang Bless Our Cups pamamarisan. Nagbahagi naman ng lecture si Pastora Zez Paraan at Pastora Liza Sotari patungkol sa Introduction and Journey of Significance, Pursue Your Uniqueness at marami pang iba. Layunin ng aktibidad na ito naman ay mas lalo pang mapalakas at mapaangat ang kahalagahan ng kababaihan at maging natatanging huwana sa kanilang pamilya at ng lipunan. Lagi nating pahalagan ang karapatan ng mga kababaihan at iangat ang kanilang estado bilang arkitekto ng ating lipunan. Narito naman ang mainit na balita. Sabay-sabay na nakidak, cover and hold ang mga kapulisan ng Eastern Police District sa ginanap na first quarter nationwide earthquake drill for calendar year 2024. Pagkadinig pa lang ng bell ay agad nagdak, hold and cover ang mga kapulisan bilang paunang dapat gawin sa tuwing may lindol. Ang iba sa kanila ay nagtungo sa ilalim ng mesa, sa kani-kanilang mga upuan at nagtakip ng mga ulo na malayo sa mga bagay na maaaring mabasag o mahulog na magdudulot sa kanila ng pinsala. Pagkatunog naman ng pangalawang bell ay agad namang lumikas ang mga EPD personnel sa kanilang mga opisina at tumungo sa pinakaligtas na lugar at nagtipon-tipon sa harap ng EPD headquarters. At mula doon ay nagkaroon naman ng head count ang bawat opisina upang alamin kung kumpleto ang lahat at wala nang naiwan sa nasabing gusali. Layunin ng isinagawang aktibidad na sanayin at mabigyan ng tamang kaalaman ang bawat miyembro ng EPD kung ano ang mga dapat gawin kung sakaling darating ang gantong mga kalamidad, lalo na ang tamang pagsasagawa ng 5 phases of earthquake drill, ang alarm, response, evacuate, assembly at head count. Mahalaga ang mga gantong gawain upang maging handa at alerto ang lahat kung may darating man na kalamidad dahil iba ang may alam at may pakialam upang mas maraming buhay at ari-arian ang mailigtas at higit sa lahat,
laging magdasal sa Panginoon na siyang mailalang ng lahat. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD ang Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Home Space 3, Tabangigin, Tobuluan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Ang programang ito hindog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante ng Tuburan, Cebu. At ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Magsagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capus. Thank you kay Congressman Sunny Logon, ang Ako Bisaya Party List. Partner, nawawala yung ayun, kay Sir June Bigkas and Mia ng New Heights Farm at kay Dr. and Dr. Chiho De Castro ng Dental Clinic. We have 32 minutes after 12 o'clock and this time we're going to play the intro para po sa ating guest to be represented by its PIO dahil meron lang pong conflict na sa schedule. Okay.
On August 2, 1971, our distinguished guest is a proud native of Baguio City, emerged from a landscape steeped in tradition, resilience, and the tenacity to surmount adversity. At the age of 22, his call to service began as he joined the Philippine National Police Academy of 1993 and became a proud member of Patnubay class of 1995. Before accepting the challenge of leading the men and women of Police Regional Office Calabarzon, he left an indelible mark in the Firearms and Explosives Office, where his keen understanding of security dynamics and commitment to safeguarding against potential threats has been instrumental in bolstering our nation's resilience against acts of terrorism and violence. His motivation behind this remarkable journey was the strong support of his lovely wife, Mrs. Mary June T. Lucas, and the love of his 5 wonderful kids, Malaika Luis, Magnus Kenneth, Kish Nonja, Paul Kenneth, and Malinka. Ladies and gentlemen, we are truly fortunate to have with us today the man behind power, or the prayer, open-mindedness, work, exercise, and rest as his leadership philosophy, the Regional Director of Police Regional Office Calabarzon, Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Okay, tulad po ng nabanggit ko kanina, no, nagkaroon lang po ng conflict sa schedule ng butihing Regional Director ng PRO4A Calabarzon, ang ating pinagpipitagang opisyal, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, to be represented by its PIO. Sabi nga, another picture of a strong woman. Happy International Women's Month sa atin. Simple lang ang pagpapakilala. I just don't know if she can still remember me during the DWIZ days. Simpleng-simple. Saludo po tayo sa ating opisyal. Napakarami ng napatunayan. Siyempre, kinocongratulate din natin si Police Colonel Attorney Verna L. Kabuhat, ang R3 ng PRO4A Calabarzon. Sabi nga ni partner, Mami, alamin natin ang sekreto, no? Ng ating PIO. Ang Chief Regional Public Information Officer ng PRO4A Calabarzon, Police Lieutenant Colonel Citadel C. Gawiran. Magandang tanghali sa iyo, ma'am. Hello po, magandang tanghali po, Ma'am Flory. Sa inyo po dyan, kay Sir Darius at sa yes, lahat I'm with Major Darius Agmaliw, ma'am. Kasi nung nakakasama mo ko, bata ka pa nun eh. Hindi ko na sasabihin yung ako yung nagkaedad si ma'am na lang. Kasi nakasama yan, laging-lagi. Kaya nga sabi ko sa'yo, I know her very well, how talented she is. And she deserves this. Ano? Congratulations, mama. Mukhang kasama dito sa mga ginawaran. Hindi po. Okay. Opo. Pero anyway, darating pa tayo dyan, ma'am. Malapit ka na doon sa partner, i-promote na ba natin si ma'am? Anyway, siyempre, no, nag-usap kami ni partner we know for one that napakarami pong accomplishments no ng ating PRO4A with the leadership of our RD, no, Police Brigadier General Lucas. And ma'am, i-regards mo ako kay Police Colonel Attorney Verna Kabuhat, ang R3 yes, na po. Makakarating po. Opo, kasi we are very proud of you, our strong women, no, na nagsisilbi sa ating bayan. Sabi ni partner, bago daw kumustahin yung PRO4A, alamin muna daw namin, ma'am, yung sikreto. Anyway, ma'am, on familiarization, nais muna naming humingi ng overview, no, partner, no, ng PRO4A Calabarzon area, ma'am. Please go ahead. Yes po, ang Calabarzon area po ay binubuo ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. So,
5 provinces po at meron po siyang 4,019 barangay sa buong Calabarzon. At yun nga po, ang aming pong regional director ay walang iba po ang ating pong napakasipag po, very dynamic regional director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. At yan po, ang amin naman pong mga staff, ayun po, si Ma'am Verna, isa po sa regional staff po namin. And then we have our Deputy Regional Director for Administration, si Police Colonel Aligre Martinez, si Sir Martinez. And then we have our Deputy Regional Director for Operations, si Police Colonel Mariano Rodriguez, and our Chief Regional Staff, si Police Colonel Julio Soribel. So yan po ang aming command group. At yes po, ang Calabarzon po ay known po for being one of the tourist destination dito po sa ating bansa. At halos lahat po ng probinsya ay may kanya-kanya pong mga pasyalan, at especially ngayon po na summer vacation, ini-expect po natin na talaga pong doble po or kumbaga ay dinadagsak po tayo ng mga turista, both local and foreign tourists. So dito po kung gusto niyo pong magpalamig, nandyan po yung Tagaytay sa Cavite. Kung gusto niyo po Ma'am traffic. Anyway, ma'am anyway, yes po. Kasi very timely bago natin alamin yung mga 5 focus agenda, other programs and projects napakarami partner kasi nilang programa ang PRO4A. Ang nais muna po nating kumustahin Lieutenant Colonel Gawiran. Ito pong ating kahandaan partner ngayon pong darating na Semana Santa. We know for a fact that today is a Holy Tuesday Holy Tuesday, and tomorrow will be half day na po yung mga offices, and the rest of the days will be partner parang magiging busy yung ating mga kababayan. Higit sa lahat, alam natin ang kahandaan ng ating mga kapulisan on securing our safety and security. Ma'am, would you mind to share with us also the preparations of PRO4A kaugnay po sa ating Semana Santa? Yes po, actually po, bukas po ay magkakaroon po kami ng send-off ceremony. So, kasama po ang iba't iba pong ating force multipliers at mga partner agencies, law enforcement agencies. Magkakaroon po tayo ng send-off bukas bilang hudyat po ng panimula po ng ating pong deployment ng personnel. So lahat po ng ating mga major thoroughfares, yung mga lugar na alam nating dadagsain, like yung mga worship natin, mga simbahan, yung mga tourist spot, mga ports natin, mga transportation hubs, lahat po yun, expect po nila na lalagay po tayo ng police assistance desk. Kasama na po dyan ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno na katuwang po natin, kasama po yung LGU. So even po yung ating mga advocacy support groups, yung mga volunteers po natin. So expect po natin na starting bukas po, ay ilalatag na po natin yung ating pong mga kapulisan sa buong Calabarzon na madideploy po sa lahat po ng areas na nabanggit ko po. At syempre po ay bukas start na yan, at syempre magkakaroon po tayo ng short program, at of course expect po natin magkakaroon po ng mensaheng ating regional director para naman po mas ma-inspire pa yung ating mga personnel sa gagawin po nilang pagbabantay sa ating pong mga kababayan na mag-celebrate po ng summer vacation o kaya mag-observe po ng ating Lenten season. So bukas po ang ating pong
send-off ng ating mga personnel. So, yan po. Ayun, bukas pala, no? Kasi actually, no, partner, i-declare na nga na tomorrow is a half day, declared by Malacanang. So, sabi ko nga, ang akin po kasing partner ay mukhang napakaraming inihandang katanungan sa inyo. Pero, ma'am, naalala mo ba, panggabi tayo, no, during the DWIC days, the police at your service yun, partner. Yes po, tama po yan. So, hindi nagbabago. Tingnan mo, ang kanyang beauty ay fresh pa rin. Pero ulit, magkakabukuhan na edad. Bata pa si ma'am nun. Okay, partner, go ahead, please. Go ahead. Sabi ko nga kanina, ma'am, magaling itong PIO ng proper A, ma'am. No? Ma'am, tatanungin ka na naman ni Major Agmaliw, ano sikreto mo? Go ahead. Ma'am, Wala naman po. Follow up ko na lang, ma'am, sa question ni Ma'am Flory kanina. So, on the previous na Lenten season natin, ma'am, mayroon ba tayong mga assessment o yung mostly na nangyayari sa Calabarzon na crime during Lenten season, ma'am? Mayroon ba tayo? At baka pwede tayo Yes. konting tips, Opo. Ang in-expect natin naman dyan is mostly crime against properties. O yung mga akyat bahay. Yan po ang talaga pong medyo binabantayan po natin kasi expected po natin na pag ganitong season, of course, yung ating mga kababayan ay nagbabakasyon, sinasamantala nila yung time na walang pasok. So, minsan, naiiwan nila po yung kanilang mga tahanan, na walang tao. So, yan po ang isa sa binabantayan natin. And then, isa din po, yung po mga, ito naman po is because of, yun nga, summer vacation, yung po ating mga resort, meron po tayong mga ilan-ilan na mga incident ng drowning. So, isa din po yun sa binabantayan natin in coordination with the mga resort owners, na hanggat maaari, meron silang mga kumbaga ay tagabantay sa mga maliligo. So yan po mostly yun crime against property. Yan po ang ating binabantayan natin. Yes, ma'am. Pasuyo na lang po. Mayroon ba tayong tips, ma'am, na pwedeng sabihin para ma-aware po yung mga nanonood po sa atin? Yes po. Opo. Sa ating po mga kababayan, no, ang tips po natin ngayon pong summer vacation at pag-observe po natin ng Lenten season is, syempre po, kung tayo po ay magbabakasyon o pupunta po, iwanan po natin yung ating mga tahanan. Make sure po na nakakandado lahat ng mga pintuan natin, mga bintana. Huwag po tayo mag-iwan ng mga valuables sa labas ng ating mga bahay. At kung pwede po tayo mag-install ng mga warning device, maglagay po tayo. At syempre po, kung iwan po natin yung bahay natin sa ating kapitbahay na pinagkakatiwalaan o mga kaanak natin, pwede rin po yun. At siguro po, wag po tayong magpo-post sa social media like at the moment o kaya yung mga real time na natin posting na wala tayo doon sa ating tahanan at somewhere nagbabakasyon tayo sa ibang lugar. So nagkakaroon po ng idea yung mga syempre po yung magbabalak na pasukin yung bahay natin na wala pala bang tao sa inyong tahanan. So siguro pagbalik nyo na lang, saka na lang po tayo mag-post ng ating mga Oo nga, kasi yung pag-post na yun, parang it's almost like you're inviting na. Hello, wala kami sa bahay. At saka one thing, ma'am, ewan ko lang kung makakatulong ito, partner, anak lang naman ako ng sundalo at pulis, mga kapatid ko. Pero meron ako isang natutunan at sa aking pagtanda ngayon ay bit ko. Let it be, lalo pag nag-iisa ka sa bahay, let it be yung radio. Tama ba ako? Yung radio transistor mo, open siya. Opo. Maganda po yan. Magandang tips po yan. Open siya, parang as if, parang kahit na tulog ka na, ang akala gising ka pa, kung merong would-be na tip ng matatanda yan. Anyway, nabanggit sa atin ni Mami mga do's and don'ts for this Semana Santa. And after this Semana Santa, still nandun tayo sa summer vacation preparation ng ating mga otoridad na naman. So another tip, bago natin hingin yung mga ongoing programs and projects ng PRO4A Calabarzon, ay humingi naman tayo ng tip
kaugnay dito sa preparation ng ating mga otoridad dito po sa summer vacation, ma'am? Yes po. Isa pa po siguro mai-share nating tip is isa pong napansin natin is yung pong mga vehicular accident natin. Oo nga. Yan po ang isa din, especially dito po sa amin sa Calabarzon, talaga pong may mga expressway kami dito, and then talagang yung mga motorista, talagang marami tayo dito mga highways at talagang busy ang ating mga kalsada dito sa Calabarzon. Siguro po, ito po yung madas din natin nakita, yung ating, siguro kung alam niyo po yung blow baguettes, yan. Para po maiwasan po natin yung mga vehicular accident, yung accident po sa ating mga major thoroughfares. So make sure na, kumbaga, nasa kondisyon po yung inyong pong sasakyan, at of course, nasa kondisyon din po kayo. So, sabi nga natin, kung sa tingin nyo, masama po yung pakiramdam nyo, wag na lang po tayong magbiyahe o kaya wag po tayong mag-drive. At syempre, yung pong ating batas trapiko, sundin po natin. Like, don't text while driving, or kaya kung medyo nakainom po kayo, wag po tayong magdadrive kasi delikado po yan. So, isipin po natin yung ating po mga sarili and of course yung ating po mga pasahero, yung family po natin. So, isa din po yung sa binabantayan natin. So, paulit-ulit pa nating nire-remind yung ating po mga motorista na sundin po natin yung batas trapiko at make sure nasa kondisyon natin mga sasakyan at ang ating po mga sarili. At syempre po, kulang po tayo habang tayo nasa kalsada. Huwag pong iinit agad yung ulo. Ayan. Lalo kung makikita mo yung mga ngiti ni RPIO, no? Cool na cool lang, di ba? Napaka-charming. Napaka-charming, no? Nakakadala. Partner, may sumira na sa charming title mo, no? Yung ating RPIO, mas charming sa'yo. Anyway, balikan natin yung ika nga. Hindi po lingid sa ating kaalaman na napakaraming partner, no, na mga programs and projects na ini-implement ang ating Philippine National Police, lalo na po yung ating relasyon sa ating komunidad, ano? Ika nga lalo pa itong pinayayabang partner kasi talagang napakalaking bagay, no, na napapangalagaan natin ang damdamin at seguridad ng ating mga kababayan sa komunidad. So this time, nais nating hinga ng update partner si RPIO ng PRO4A. Kumusta po yung ating mga ongoing programs and projects para po sa ating mga kababayan in the area of Calabarzon? Yes po. Si CRD po, mayroon po siyang isang programa. Ito po ay isa pong programa to address yung pong rape cases natin. So, although as per our R7 or yung ating investigation, bumababa na po yung rape case natin, but mayroon pong programa ang ating regional director to address po itong natin sa rape. Ito po yung tawag natin ay Project Lucas. So ang Lucas po stands for labanan, umaksyon, kausapin buong pamilya natin, abusadong rapist, sama-samang pigilin. So ang concept po ng Project Lucas is yung ating pong pulis sa barangay o yung PSB natin. So bawat barangay po ay may naka-assign tayong pulis. So sila po ang magkakascade nitong Project Lucas. So gumawa po tayo ng isang audiovisual presentation na Tagalog para yun na po ang ipapakita po ng PSB o yung pulis sa barangay. At ito po ay by family. So hindi po ito maramihan. Kumbaga, yung ating pulis sa barangay, mag-schedule po siya doon sa oras na kung saan kumpleto yung members of the family. Weekends or kung kailan sila nasa bahay. So, sa maikling oras lang ay ipipresent ng PSB itong Project Lucas through audiovisual presentation to make sure na lahat ng members na nandoon ay maintindihan ano ba yung about sa rape. So, ano ba yung masasabi nating rape siya o ano yung mga maaring ikilos ng isang perpetrator o yung biktima, anong pwede niyang gawin. Ganda, so, ang ganda, no? Opo. By family po siya.
Hindi po siya Okay. yung po. Okay. Anyway, ma'am, thank you for focusing on that particular aspect, yung sa rape. Talagang kailangan talagang naipapaliwanag pa ito, and at the same time, partner, para sa mga would-be, na gagawa nito ay makita naman din yung pananagutan, magiging pananagutan nila sa batas. Partner, dugtungan mo na lang to. I would like to alamin din kung may particular program din po ba tayo, lalo higit po dito sa ika nga nagiging problema natin, ito pong cybercrime, na gamit ang social media, na mukhang tumataas yung bilang ng cybercrime cases natin. Ma'am, may particular program po ba tayo on focus of the cybercrime cases? Yes po. Pagdating naman po sa cybercrime, actually po meron po tayong binubuong programa, pero hindi pa po nala-launch. Siguro sa mga susunod na mga araw po ay ila-launch po namin ito. Meron pong binubuong app yung ating PRO Calabarzon, na kung saan ay, kasi alam niyo naman po, sa ngayon lahat na po ay into social media, cellphone. So halos lahat na po ng ating mga kababayan ay may cellphone at into social media. So may binubuo po ang ating regional director na programa, na kung saan ay pag-iisahin po natin yung mga application na kumbaga ay makakatulong po sa ating mga kababayan. At isa na rin po niya para ma-address na rin po yung ating pong problema sa cybercrime. So dito po makikita po natin mga kababayan yung mga tips kung paano po makakaiwas. At marami po ang laman yung services app na ating ilo-launch, even sa mga contacts ng ating mga stations, para madali pong makapag-reach out yung ating kababayan sa mga stations dito sa ating sa Calabarzon. Even yung tourist app, sa mga gusto naman po mamasyal. At marami pa po, at even po yung from other agency na kapartner po natin ay pag-iisahin po natin. So, yes, ma'am. Maganda, partner, yung idea, having it in Tagalog, para mas madaling masundan ang ating mga kababayan. Ma'am, nagpupumiglas ang aking co-anchor, si Major Agmaliw. May gustong tanungin sa ating butihing RPI. Go ahead, partner. Yes, ma'am. In relation po doon sa cybercrime, ma'am, ligid naman natin alam na talagang yung rampant ngayon na crime na kinukumit nila, Ma'am, meron ba tayong mga cybercrime desk na na-establish na bawat city police station na intended? Yes po. Opo, mayroon po tayong mga cybercrime investigators per station, na siyang kung may pupunta doon, may kababayan tayo magrereklamo. So para initially ma-assess na natin kung magpo-fall siya sa cybercrime or other crime. So mayroon na po tayong itinalagang mga cybercrime investigators, at yun, continuous pa rin po tayo training ng ating mga investigator when it comes to cybercrime. So hindi kasi siya yung bastang ordinaryong crime lang. So kailangan may technical know-how yung ating mga investigator. So continuous naman po yung programa natin sa pagpapatraining, at pinifill up natin ng ating mga police station. So, inuuna natin yung medyo, syempre yung mga cities at yung mga Class A municipalities. But hopefully lahat na malagyan natin ng mga cybercrime investigators. Matrain natin 100% sila. Oo, one of the programs of the national headquarters ng Philippine National Police ay ang focus dito nga sa lalo pa nga pagbibigay ng malawak na kaalaman dito sa ating cybercrime cases, pag-aaral, And siguro partner, natanong mo na si ma'am. Anyway, isa pa sa nais nating kumustahin kay ma'am ay ito nga ang thank you for sana nga lahat ng apps ay masundan nito na ma-deliver in Tagalog, kasi even yung mga pangkaraniwan ng mamamayan ay may hawak na rin na cellphone so that they could follow, yun ay magiging giyan nila, partner. At hindi na natin masasabi sa ating sarili
na hindi tayo nagabayan ng ating mga kapulisan. So, tignan lang yung app na yon at makukuha natin ng hustisya. Kasi ma'am, hindi po lingid sa ating kaalaman na karaniwang nagiging katuwiran, ay walang malapitan. But our authorities, our men in uniform, have been doing all their efforts, have been exerting all their efforts, to reach out to the community. Para ma-relieve. Wala na, partner. Wala na yung idea na ang sabi nga nila dati, ang hirap lapitan ng pulis. Sabi nga, ang pulis natin is just a text away. No? Signal lang ang problema, ma'am, di ba? No? Signal. Walang signal. Signal at saka load. Pero through these messages also, through social media, you can reach out to them. Kaya dalawa ang advantage and disadvantage using this social media. The advantage that there is, you can reach out to our authorities. The disadvantage there is, ginagamit din ito ng mga masasamang loob. So we better go to the advantage part. Okay, Kim, may sasabihin ka kay ma'am. Go ahead. Yes, ma'am. Follow up ko na rin, ma'am. Papunta tayo sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Ating naman pong kumustahin ang mga paano natin pinapalaganap yung programa about sa moral and welfare ng ating personnel ng PRO 4A, ma'am. Yes po, siguro kanina po, kung nakita natin sa ABP, talaga po ang ating regional director talagang gusto niya yung awards, yung mga commendation, lahat. Pag may nakita yung magandang ginawa ng ating personnel, sabi nga, wag natin ipagdamot yung mga awards. Gusto niya every Monday flag raising talagang may binigyan tayo ng mga awards, mga parangal. At actually, ang ating regional director ay may kahit paano ay may hindi ko lang alam magkano ang laman, may binibigay po siyang monetary sa ating mga awards. Kaya nga, pag nakikita namin yung isang officer, uy, weekly nandito ka. Ma'am, it only shows na yung sinasabi ko mga weekly nandun, ibig sabihin maraming award yun. Oo, kaya sabi naman, kasi may binibigay po ating regional director na nakaka-inspire ma'am sa kanila yon. Sabi nga natin, dumating na tayo partner sa punto na even the smallest good thing na nagawa, it's highly appreciated. And it serves as an inspiration on the part of our authorities to have them appreciated, to have them recognized. Hindi lang sa kanila, pati sa kanilang pamilya. Hindi lang puyat, hindi lang trabaho, hindi puro trabaho, kung hindi ina-acknowledge yung mga good deeds nila. Anyway, wag po kayong aalis, ma'am. Tayo muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. MT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Home Space 3, Tabangiginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Ay, handog sa atin ang Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. At ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. And thank you very much kay Congressman Sunny Lagun of Ako Bisaya Party List. Siyempre, binabati natin si retired Colonel Dr. Joel Bascos, ang Chief Medical ng LTO Central Office. Thank you very much kay DDDO, kay DD, DDNPD, DDDO, NPD, kay COP, Valenzuela Police Station, kay Akopa, at sa aking buddies, kay Police Master Sergeant. Wow, for the first time, congratulations sa aking buddy, Police Master Sergeant Randy Molina, at kay Police Staff Sergeant Villanueva. Asan na ba yung pangalan ni Villanueva dito,
Okay, tulad po ng ating nabanggit. Ay, si Ma'am Kat Kapili, magandang tanghali po. Thank you for viewing sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Muli po nagbabalik ang inyo abang lingkod. Of course, kasama pa rin po natin ang ating Chief RPIO, Regional Public Information Officer, si Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran. Partner, ano ba yung tinatanong ko kanina kay Ma'am? Ako, ma'am. O, kita nyo? Sino may edad sa amin? Nag-station break lang ako, Ma'am. O, Lieutenant Colonel Gawiran, nakalimutan na din. O, sino ay na senior? Ay, bago ko makalimutan, taos puso pong pasasalamat. No? Maraming salamat po sa lahat partner ng nakaalala, sa lahat po ng ika nga nagpaabot ng mainit na pagbati. Yeah. Nakatataba po ng puso, ano? Lalo po sa isang pumapailan lang na sa seniority, no? Hindi. Totoo, partner. Kaya nga I decided to post just a flower, no? Thanking all of them. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa patuloy na umaalala, umuunawa sa inyo pong abang lingkod. Maraming salamat. Okay. Baka magkaiyakan tayo. Balikan natin si Ma'am, ano? Partner, Ma'am, tinan mo, nabuko, Ma'am, ano? Nakalimutan na yung tinatanong ko sa'yo kanina. Hindi senior yan. Partner, go ahead. Dali, bibigyan ka Yes, ng ma'am. pagkakataon. Ang ganda nung project nila, ma'am. Binibigyan ng award. Ma'am. Yung mga awards, nakakataba ng puso, partner. Tapos may cash awards pa. Yung iba kasi, yung saloon naman. Ay, dito. Ayan ka na naman. Ma'am, alam mo, hindi niya makalimutan yung Parañaque. Kasi ma'am, nagbibigay ng rebanding. Wow! Colonel Santos, COP ng Parañaque, shinare niya sa amin, that is the way, no? Paano nila i-appreciate yung pariband, parlor and everything. Pero alam mo, partner, sabi nga, partner, 5 minuto na lang natin makakasama si Ma'am, pero this time, ang nais nating alamin kay Ma'am, alam natin na kahit ang bahagi naman ng ating bansa, yung seguridad ng ating mga kababayan, ang talaga pong pinapangalagaan ng ating mga otoridad. So this time, Ma'am, sa napakarami ninyong accomplishments sa PRO4A Calabarzon, would you mind also to share with us yung mga ilang accomplishments pa, at would you mind to give us also tips, no, para makaiwas sa mga iba't ibang klase ng kriminalidad? Yes po. Siguro po, isa din po sa ating tips is pagdating naman po sa mga bomb threat. Yan, isa po yan sa recently, meron po tayong mga na-receive na mga bomb threat. So, doon po sa aming Facebook page, nakalagay po doon, pag may na-receive po tayong bomb threat, una po, wala po tayong dapat galawin. Kung mayroong mga bagay na nakikita tayo na iniwan, nandyan lang po sa isang lugar, huwag po natin gagalawin at immediately call the proper authorities. Yan po ang isa sa tip po natin. At huwag po tayo magpakalat ng fake news. At mag-cause lang po tayo ng fear po sa ating mga kababayan. At i-verify po natin sa proper authorities. Isa po yan dahil na sa social media, marami po kumakalat ng mga maling balita. So huwag po kaagad tayong maniniwala sa mga balita na napapanood po natin. Tumawag po kayo sa mga tanggapan, mga authorized na offices na talagang pwede po niyong pagtanungan. I-verify po natin. Huwag po tayong basta mag-share ng mga news na hindi po natin sigurado kung totoo yung balita. So, iwasan po natin magpakalat ng fake news. At isa pa po, kung sa tingin po natin napakasensitibo po nung nakikita po natin sa social media, huwag po natin basta-basta po i-share. So, sabi nga, think before you click. Kasi po, hindi po natin alam ng maaaring maidulot po noon sa mga makakatanggap. So, verify po yung sources po ninyo.
So maging Yes, ma'am. responsable po tayong user ng social media. Yes, ma'am. Salamat po sa napakagandang mga tips. Ma'am, pasok ko na rin po dito. Highlights lang po dito sa total malapit na rin po matapos yung International Women's Month natin. Ma'am, ano po yung mga highlight na program with regards to Women's Month na po natin? Yes, actually katatapos lang po namin. Nagkaroon po kami community activity with Ma'am Letlet Cruz. Si Ma'am Leticia Cruz yung wife po ng dating po namin Regional Director, Police Major General Eliseo Cruz. So, since po na nag-start, nag-kick off, ang aming pong naging guest of honor speaker din si Chef RV Manabat. So, siya pong kilalang chef, restaurateur, at author ng book. Si Chef RV po ang naging guest namin ng kick off at tinuruan niya po yung ating mga personnel, mga OLC natin ng kung paano po gumawa ng atsara. Yan, kasi magaling po magluto si Chef RV. Business yun, yung mama, business yun. Yes, at nagkaroon din po kami ng kung paano po mag-bake. Yan, tinuruan din po natin yung mga OLC natin kung paano mag-bake. And then of course very active po ang ating OLC dito, advisor si Ma'am June, yung ang wife po ng ating RD. At nagsagawa po sila ng mga outreach program at bumisita din po ang ating mga kababaihan yung ating mga senior citizens sa mga kababaihan. Ayan. And then nagkaroon po kami ng palarong Pinay. Ayan. Kung saan ay naglaro po yung ating mga kababaihan ng mga yung kadang-kadang yung mga palaro natin like human tag of war, black basketball, for the whole day talaga po naging masaya po yung araw ng ating mga kababayan. And of course, nagkaroon po tayo ng mga pag-iikot sa ating mga probinsya kasama po si Ma'am June Lucas at yun nga po, kanina lang po nagkaroon po tayo ng culminating activity with Ma'am Leticia Cruz at ngayon po, mayroon po tayong ballroom dancing session. May ballroom pala. Anyway, partner, yes, ma'am. This time we only have about 5 minutes. Tinuturo na ni engineer yung kamay niya, no? This time, on behalf of our guest, no, the Regional Director of PRO 4A Calabarzon, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, the Chief RPIO, Police Lieutenant Colonel Chita Dela Gawiran, who represents the RD. May we ask for your parting message, ma'am? Please go ahead. Yes po, in behalf po ng aming mahal na Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa invitation po ay kay Ma'am Flori, sa lahat po ng bumubuo ng DWBL, sa inyo po dyan, sa studio, at of course, sa lahat po ng bumubuo ng Likod Bayan. Maraming salamat po sa pagkakataon na maimbitahan po kami dito po sa inyo pong napakagandang programa. At of course, pinaparating na ni RD, ayun kanya pasasalamat at syempre po sa aming pong mga kababayan dito sa Calabarzon. Ang inyong pong Police Calabarzon ay laging handang magserbisyo at umaksyon. So, salamat po sa lahat ng suporta, sa lahat po sa media, sa aming po mga force multipliers, sa aming po mga stakeholders. Maraming salamat po sa walang sawang pong suporta sa inyong kapulisan sa Calabarzon. At makakaasa po kayo na mas pagbubutihin pa po ng Police Calabarzon ang kanilang pagsiservisyo po sa inyo sa of course sa leadership po, under the leadership po ng aming very kind-hearted, generous, dynamic Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. So maraming salamat po. Ang galing, ano? Akin naman, partner, bago ka magpasalamat kay mama, no? Talagang nakakataba ng puso, no? Napaka-charming niya talaga, no? Nakakadala yung smile niya. Hindi naman nagbabago si ma'am. Hindi ko na nga pupukuhin yung edad ko nung nakakatandem ko, no? Pero isipin mo, tumigil lang ako ng 2019. During the past years, I've been with DWIZ, nakakasama ko si ma'am, and with the sa UNTV. Pero hindi nagbabago si ma'am. Ganun pa rin yung smile, no?
Sabi nga, yan ang mga ngiti, living with the Lord. So, ngayon po ay panahon ng Semana Santa. Each and every one of us ay binigyan ng pagkakataon, partner, na magsisi dahil ang poong may kapal ang tumutubos sa ating mga kasalanan. So once again, thank you very much po. Gayon din po sa ating mga pangunahing official partner. Thank you very much kay RD, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng PRO4 Calabarzon, kay Police Colonel Attorney Verna Kabuhat, ang R3 ng PRO4A Calabarzon. Higit sa lahat, hope to see you again, ma'am, and hope Yes po, Ate Flory. Police Lieutenant Colonel Chita del Gawiran, RPIO ng PRO4A Calabarzon. Partner? Yes, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. And then, of course, kasama po ang buong persa ng Eastern Police District at saka Northern Police District. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay ng LBKM Radio Program at kami po ay patuloy na magbibigay ng serbisyong may malasakit, respeto at professionalismo. Yan ang tatak ng Team EPD at Northern. Magandang buhay po sa ating lahat. Daan-daan pa, hindi pa nyo. Kumukuha talaga siya sa kanya na magandang buhay, partner. Okay, so once again, congratulations po sa lahat po on your well-deserved promotion. Congratulations po. Each and every one of you deserve that promotion. Siyempre, single out natin. Police Staff Sergeant Robin Barameda. Ayun. From your LBKM family. Congratulations, Rob. So, syempre sa aking pilot, Police Master Sergeant Randy Molina, congratulations on your well-deserved promotion. So once again, Police Staff Sergeant Bill, thank you. Again, thank you sa technical. Ito po ang inyong bang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music